I know very personal po ito, pero I really need to share this with you dahil ako concerned sa kaligtasan ninyong lahat. Marami pa rin ang hindi nakakaunawa ng gospel. Simplicity of the gospel means Jesus alone. Wala nang iba. And after you got saved, hindi mo alam kung gaano ka nakalapit sa Diyos. Pag naligtas ng isang kaluluwa o isang tao, hindi niya na alam, di ba, yung kanyang kalagayan, kung ano yung magandang ginawa ng Diyos sa kanya. Nakakalimutan niya. Kasi pag naborn again siya, sumasali agad siya sa mga samahan na nagtuturo ng mga maling doktrina. I am so disappointed with the other people preaching on the streets. Maririnig ko, mali ang turo. Ito yung mga taong hindi mo naman pwedeng i-correct dahil tiyak. You know what? Baka ipagsigawan ka nila gamit pa yung megaphone nila. Sabihin nila nangingialam tayo, di ba? But concern comes from my heart. Dahil nakikita ko marami rin pong pwedeng makinig sa kanila at malin lang ng maling turo at mag-end pa rin sa impyerno yung mga makikinig sa halip na maligtas. Masisipag silang pumapanig sa mga bases, nagbibigay ng mga sobre, magpapatayo ng kapilya. I was someone na nung bata pa ako, a giver to that kind of system. O papanik ng ang ruta talaga niyan, marami sa Baclaran, bababa ng Mega Mall. Tapos from Mega Mall, di ba, merong footbridge, lilipat na naman pabalik ng Baclaran. Yung maraming ruta diyan dati. Ewan ko lang po ngayon kung nasaan na yung ruta. Okay. Why am I saying this? Dahil marami pong mga tao ang akala nila nasa right path sila, so balit nakakalungkot. I will share you some visions. Actually, vision po itong nangyari sa akin, hindi po siya panaginip. Meron po akong uncle, no? Pumanaw na po siya more than 10 years ago or something. Matagal na rin po. Ito pong tito kong ito ay naimbitahan ko na po sa isang EGR, Encounter with God Retreat. No, nung naging full grace na po ako, natatawa na lang ako sa EGR. Pero what is my intention of inviting my uncle to this EGR service or parang retreat, ne? Siyempre, ako naman, sa akin, hindi nakikinig yun Kasi pamangkin ako. At napakabata ko during that time. Bata ako. So, bata ka lang, may ganun ugali. Bata ka lang, wag mo kung matanda ako. You know, they have that kind of mentality. So, siyempre, bata tayo. Sorry for that. Teenager ako. Bata. Makikinig pa sa akin yun? I really don't think so. So I invited him over to an AGR, and then it was held dun sa isang institutional church where I was attending I think mga ilang taon din ako dun sa institutional church na yun. Naging active din ako, pero masarap kasi yung ganun din na meron kayong activities. Kaya na po natin yan. That's kind of warming to the soul, no? Especially meron kayong gawain, may excitement siya na nakre-create sa heart mo. Pero ang problema, ito po yung nangyari, EGR. Ito po ay tumagal ng tatlong araw at 2 gabi. Third day graduation di ba? So, ito pong nangyari. So, kinikwento sa akin nung isang kasamahan namin doon, nagbabantay. Kumusta po yung tito? Ganon. Yung tito mo, yung matangkad na mistiso. Sabi niya, yung parang Kastila. Sabi niya ganon. Opo. Sabi niya ganon sa akin. Yung labas ng labas, maya-maya nagsisigarilyo. Maya-maya yosi ng yosi. Sabi niya ganyan. Nahihiya naman kami sa kanya kasi parang Jahe naman, mas matanda sa amin. No? Yung mga tipong ganyan ba? Sabi ko naman, sabihin na lang po niya sa akin kung yung pero importante yung pagpapatanggap sa Panginoon, naabutan naman po niya ako.
Ayun, naabutan naman daw niya. At actually, binidyo pa nga. Nakita ko naman po dun sa video. Medyo, nakapikit naman siya habang ginagawa yung pagpapatanggap. Kasi mahalaga po sa akin yon. Dahil from there, talagang magkakaroon ng quickening ang puso ng isang tao pag pre-preach na yung gospel, no? At saka, by the way, yung institutional church na pinanggalingan ko ay nagtuturo po ng grace. Tandaan niyo po yan, ha? Meron lang ako mga bagay na hindi nagustuhan kaya umalis ako. Okay? Na hindi na maganda talaga. Hindi ko na matolerate. Okay, so yun. Pero sa doctrine, 100% maganda. Maniwala kayo sa akin. Grace yan. Okay. So, yun po ang may ilang reasons lang talaga. Hindi ko na po bakit mabanggit dito. Yun din ang reasons nung ilan na umalis na marami. Pero ako nauna. Diba? Talagang doon pa lang yes, ginamit na ako Hindi ba? So, ayun po nangyari doon. Ang uncle ko, nandoon, natutulog, air condition yung place na kanilang pinagdausan nito. Ganon, ganyan. Nagustuhan niya. Then, dumating yung graduation niya. Siyempre, ibang kamag-anak namin pumunta bilang suporta. Nilagyan siya ng sampagita, nilagyan siya ng, alam mo yun, yung mga bulaklak. Binigyan ng ganon. Maganda naman yung graduation. Pero nakita ko, parang nakukulangan ako doon sa kung ano yung naging stay niya roon. 2 days nga, 3 days and 2 nights. No? Nakukulangan ako kasi bilang bata pa noon naman na ng palataya, tumitingin talaga ako doon sa outer ng pagbabago. So, sabi ko naman, baka naman nataniman na siya, importante. Pero, ang nangyari is this. Pag-uwi po niya, di ba? Pag-uwi namin, kasi sinunduan namin siya. Yan na, bumanat na ako ng tanong. Ay, Uncle, congrats ulit. Ano ba yung nagustuhan mo doon sa... Kasi hindi ko naman kasi nilinaw yung aking katanungan. Ang sabi ko lang, ano naman po yung nagustuhan ninyo doon sa retreat na ito na kung tawagin nga po namin ay EGR. Ay, masarap ang mga pagkain. Sabi niya, tsaka gusto ko yung air condition yung mahusay yung service ng air condition yung pinagtulugan namin. Mahusay kanya. Disiplinado kanya. Period. Yun ang sagot niya. You know what? Hindi na po ako nag-go further. Dahil sabi ko, itong uncle kong ito may ugali itong pag natatanong ko sa mga ayaw niyang ganong usapan. Until, ito na pong sasabihin ko po sa inyo. Ito po, vision siya. Hindi po siya yung tipong panaginip na ako'y natulog. Tapos, ako'y natulog. Tapos, hindi ba nananaginip tayo? It's not a dream. This is a vision. Vision. Yung vision, ito yung you are in daylight. You're doing something, whether you're in your workplace, ganyan. Nasa jeep ka, nasa bus ka. Sa kaso ko, nangyari ito sa bus. Pupunta ako ng mall. Hindi po ako natutulog, promise. And then, parang nakita ko bigla yung uncle ko. Buhay pa po siya dito, ha? Ganyan yung nasa litrato. Parang, parang pinipilit niyang makawala doon sa maapoy na place. Futuristic po yun. Kasi ngayon, Hades pa lang, di ba? Ano yun? Nakita ko talaga. What is that? Buhay pa po siya doon. Siya ang nakita ko. Siya po nakita ko. Kasi yung ibang kapatid niya napatanggap ko. Umiyak pa nga yung ibang uncle ko tsaka auntie ko. Pero ito, parang, alam mo yun, pinipilit niya makawala dun sa maapoy na place na parang dagat. Pagkakita ka ng dagat, di ba? Nasa gitna, tapos maapoy na. Gusto niyang makawala. Period. Ayun na nakita ko. Ano yun? Until after ilang months, namatay na po siya. Nung namatay po siya, busy po kami nun sa pagba-Bible study namin. At binalita na lang po sa amin from the hospital that he left already. Gabing-gabi pa naman yun.
Nangangilabot kaya po ako. Inaano ko yun. Paano yan? Then I consulted my former pastor. Pastor, ganito nangyari. Nagkaroon ako ng... Hindi ko sinabi sa pastor yung vision. Sorry. Hindi ko na sinabi kasi baka sabihin kinukondemn ko yung uncle ko eh. Diba? So, no. Ganito po nangyari. Pastor, namatay na po yung nag-EGR dito 2 years ago. Kung matatandaan mo yung tito ko. Ako. Ay, okay. Servicean natin. Nag-service pa. Masipag yung pastor na mabait naman siya. Actually, yung asawa niyang chismos ang dahilan ba't kami umalis. Ayun lang. Minarites ko pa. Wala, talagang ganun. Wala eh. Yung mga anak niya, sabi nga nila mayabang daw. Ganun. Pero sa atin naman, forgiven na lahat yan. Okay? Pero yung pastor, may kayabangan pero mabait naman. Alam mo, sabi po niya sa akin, ganito lang. Napaka-safe ng sagot niya, nakulangan ako. Pastor, 2 nights and 3 days siya dito, 2 years ago. Yan ang schedule natin noon dito. Kanya. Palagay mo, ako sa pastor. Ganun ko kausapin eh. Palagay mo, ligtas yun. Ako. Yan ang matter. Tama naman siya dito pero nakukulangan ako sa sagot. Kulang sa akin. Yan ang matter na ang tanging nakakaalam ay si Lord lang. Period. Wala siyang mabilanggit. Sige, kanyang ganun sa akin at ipapahanda ko na yung mag-service tayo mamaya. Sabi niya, umalis na ako. Alam nyo ngayon, na-realize ko tama yung sagot niya. Only the Lord knows kung my uncle saved. Ayaw ko rin tumingin dun sa mga ipinakita niya right after that dahil sa totoo lang po, nagmumura pa rin right after that EGR. So, ang gusto kong sabihin po ngayon, nakakakilabot yung vision ko na yon. At saka, pag meron tayong sinera ng good news, huwag mong ipagpilitan yung gospel. Huwag mo siyang pilitin na maborn again. Halika rito, pipilitin kita. Kailangan tanggapin mo si Jesus. Huwag mong gagawin yon. Kaya yung mga panukala ngayon, dapat bang gawin ang Biblia na talagang mandatory sa mga school? Ako hindi po ko payag. Mas maganda kung pag-aaralan nila ito, bukal sa loob nila. Hindi yung minandatory mo na parang sa pilitan. Ayaw ko po ng ganon. Hindi pinagpipilitan ang salita ng Diyos. Tandaan nyo, ito ay natatagpuan. At pag natagpuan ito, binasa ito, doon makikilala nila ang Panginoong Jesus. Hindi ako sigurado doon sa mandatory. You know what? Ang tawag dito, pag-present nito sa mga students or pupils. Dahil, parang gagawin mo lang siyang requirement. Wherein, mas maganda sana, pagpalagay mo na, pwede rin siguro yon kung gagamitan naman ni Lord yung paraan na yon para mas marami makakilala. Hindi ako sigurado ngayon. Doon. Iba pa rin talaga yung nag-i-evangelize tayo and to bring people to the Lord through the good news of the Lord Jesus Christ alone. So yan lang po, it's a vision na nakita ko. Ganito siya Ay, alam ko po Parang nagpupumiglas siya. Sigurado ako hindi ako natutulog. Gising ako, nasa bus ako. May sound pa Yung boses talaga niya. Marami siyang kasama pero siya talaga yung kitang-kita ko. Then after lang months nga pumanaw, di ba? Siyempre lalo akong nagulantang, Lord, ano yan? Ganun lang po ba yun? Namatay ng nakakakilabot. Grace is grace. Yes. Pero simple lang naman ang gagawin. Tanggapin lang naman, di ba? Hindi naman mahirap yun. But for some people like my uncle, Madyongero, Sugarol, that's it. Daming asawa. Okay. Pinasabi ko ito, hindi ako nangongondem. Sinasabi ko po ito bilang mga bunga ng kanyang ginagawa. After nung nasabing EGR. Kaya ngayon hindi ako believe sa mga EGR, sa mga ganyan, because yung mga ganyan, programs lang po yan. Iba pa rin talaga yun, nangaral tayo ng ebanghelyo, walang ibang itinaas, kundi si Jesus lamang. Bye-bye.